Hi people, good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys, ay bibigyan ko kayo ng update dito sa ating mga madiba. So ayan, inipon ko dito guys yung mga madiba ko. So meron pa tong madiba na maliliit. Ayan, so yun yung may mga na sunburn. So nandun sa arrangement ko pa, hindi ko pa guys naaayos. So ito yung mga madiba natin na nakatanim sa ito white pot and then dito sa pink pot. So hindi ko pa to guys nariripat. Ayan, tanggalan natin ng dry leaves. Ayan, may mga dry leaves na naman sila. So ito yung naripat ko guys dito sa malaking pot. Ayan, parang lalo siyang lumaki. Kaso lang guys, dehydrated siya. Ayan, kasi hindi ko pa sila dinidiligan ng maayos. Yung di ko sila sinusok guys kasi baka mamaya mangitim na naman yung lower leaves. Ayan, so unti-unti lang yung pagdilig ko sa kanila guys. Ayan. And ito yung iba. Ayan, napakarami natin guys madiba. So yung iba nga dito guys ay na maalam na. And stress pa rin guys yung ating madiba kahit na hindi masyadong mainit ngayon. So palaging makulimlim, umuulan-ulan, pero ganda pa rin yung color nila guys. So ayan. So nakakatanggap sila dito ng morning sun. And then, filtered sila kapag tanghali kasi meron na tayong net sa taas. So, hindi ko yan guys tinatanggal na net na yan. Talagang permanent na siya dyan kasi mahirap yan guys tanggalin. Kasi itong ating greenhouse ay matangkad na. So, matangkad na yung bubong ng ating greenhouse compare doon sa dati natin na greenhouse na mababa lang yun guys. So, abot ko. So, ito hindi ko to abot. So, hindi kaya yung tinatanggal palagi yung net. So, permanent na talaga yung net nila. Ayan. So, ito, dati itong carunculated. Pero, konti lang yung caruncule dito guys sa leaves. And, maliit lang to dati. Hindi naman to sobrang laki. Pero, ngayon, lumaki na siya guys. Ayan, kailangan na nga nitong iripat guys. So, tanggalan natin ng dry leaves. Kasi itong mga pot nito guys, sobrang tagal na. So, unti na lang guys. Na to, bibigay na yung mga pot nito. Ayan. Oh, tingnan nyo, matangkad na yung stem niya. Ayan. So, lumaki na talaga siya. Ganda nito guys ni madiba, diba? Kapag stress. Ito yung nabili ko kay Ma'am Jen. So, kung natatandaan nyo guys, tinanim ko siya sa ganito na pot. Kaso lang, wala akong mataniman ng variegated natin na Shabiana kasi diba na stem rot yun. So, ngayon, kailangan ko na siyang ipatong sa potting mix. So, tinanggal ko muna ito at nilipat ko dito. Ayan, kasi malaki naman yung pot na to para sa kanya. So, yun na lang yung nilagay ko doon. Tapos, ito nilipat ko dito. And, meron pa rin tong bukol. Kaso lang guys, sa panahon ngayon, parang mawawala yung bukol niya kasi wala nang sunlight na matanggap na maayos. So, ito pa naman ng mga madiba natin ay gustong-gusto nila yung talagang malakas yung sunlight na nakukuha nila para ma-maintain yung caruncled sa leaves nila guys. So ito din yung isang caruncled na madiba dati pero nawala din siya guys. So ayan, wala na. Ayan sila, dalawa sila guys. Dalawa to. Bali pala tatlo to. Ito yung isa. Ayan. Pero ito, kunti lang talaga yung caruncled nito guys sa leaves. Bali tatlo sila kasi ito, tsaka ito ata yun guys, ay 2 heads. And pinaghiwalay ko sila para yung form ng rosette nila guys, hindi natatabingi. So yun, hiniwalay ko sila, ayan. Ayan sila guys. Kaso lang, yun nga, wala na yung caruncled nila sa leaves. Pero maganda yung mga color nila guys, so tsaka may mga sila kulukulubot sa mga leaves. So, kung sa inyo guys, yung mga madiba nyo ay lumiliit yung rosette, yan. Lumiliit yung rosette guys. Kulang yan guys sa sunlight. Kasi sa akin, na-experience ko na rin yung ganyan. Kulang siya sa sunlight and then iripat nyo siya guys sa ibang potting mix. Yan, ibang potting mix yung gamit nyo.
Kasi pwedeng sa potting mix yan and kulang siya sa sunlight. Kasi ito, talagang nainitan sila. Ganito yung mukha nila guys. Before kasi nung nag-alaga din ako ng Madiba, yung pinakauna ko talagang Madiba guys, tumatangkad siya, diba? Kunyari, nabili nyo ng ganito. Tapos tumatangkad siya, pero yung leaves niya ipaliit. Tapos nawawala din yung mga curly-curly sa leaves nila. Dahil kulang yun guys sa sunlight. Ayan. Or pwede rin na kulang yung nutrients na nakukuha nila sa kanilang potting mix. Pero number 1 talaga guys na ano ko sa inyo is kulang talaga sila sa sunlight kapag ganun yung labas ng mukha ng inyong Madiba. So kailangan talaga maganda yung makukuha nila na sunlight. So ito naman na Madiba ay prone to sa sunburn kasi karamihan dito sa ating Madiba, sobrang dami na nito guys sa akin na. Kaso lang, nung summer talaga, mayroon mga na-sunburn sa kanya. Lalo na nung nilipat ko yung mga maliliit ko na pot na ganito ko tinanim. Nilipat ko sila doon sa harapan. Dito banda sa may gilid nun dati. Na-sunburn sila guys. Kaya yung iba lumiit. So ito, dati itong nasa loob talaga ng greenhouse, hindi ko to ginalaw. Pero may mga na-sunburn din dito guys. Pero naka-recover sila. Pero kasi kapag na-sunburn kasi guys yung Madiba natin sa top, kunyari dito na-sunburn siya. Kapag nawala na guys yung rosette niya, antayin nyo na lang na magkaroon siya ng baby. Ayan, or babies. Kasi minsan marami din siyang magbigay ng babies. Minsan naman, isa lang. So, kapag ganun guys, ingatan natin yung ating mga Madiba. Mas maganda, mai-recommend ko sa inyo na ilagay nyo yung Madiba nyo sa shaded lang. So, parang ganito, filtered yung makukuha nila na sunlight dito kapag uminit ng sobra. Kasi meron tayong net. Pero malakas pa rin yung init na makukuha nila dito guys. Kasi ito na area ay manipis lang yung net na nakalagay. So, mainitan talaga sila dito. Pero hindi na kagaya sa open area na sobrang init talaga yung makukuha nila. So, kakayanin niya, lalo na kung, sanay na sila guys sa init. So, ito guys, sanay ito sa init kasi, di ba, nung nandun to sa kabilang greenhouse, yung luma natin na greenhouse, ay yung kalahati ng ating greenhouse, nung napaglalagyan nito ay walang net. So, yung kabila lang yung meron. So, kapag umiinit, talagang nainitan talaga sila guys ng malakas. Ayan, ito, kailangan ko tong iripat. Siguro kapag nakabili ako ng mga ganitong pot, so medyo maliliit, siguro kailangan ko mga ganito lang na pot para mairipat ko sila guys sa ganyan, para uniform tingnan. And ito siguro ilipat ko din sa ganyan na pot para pare-pareho yung pot nila. Ayan, and madungis pala itong ating Madiba kasi ayan, tingnan nyo guys, fungicide kasi nag-spray ako sa kanila ng fungicide kasi minsan tinatamaan din sila ng fungus. So mas maganda nang maagapan natin yung ating mga succulents para hindi sila magkaroon ng fungus, lalo na ngayon guys sa panahon natin, umuulan tapos iinit, uulan iinit. So nahamugan sila, na wisikan sila ng water, ng rainwater. So ayun, mabilis silang ma-fungus. Ayan, so yan sila guys dito. Ayan, sa watering naman ito guys, ang pag-water ko nito sa kanila once a week. Ayan, depende din kapag isok nyo to guys. Kapag isok nyo yung inyong mga Madiba guys, titingnan nyo kung gusto nyo magdilig ulit. Titingnan nyo, gaganyanin nyo lang guys kung basa pa ba yung potting mix niya. Kung hindi na, pag inanon nyo na walang sumama na dumi sa kamay nyo, ibig sabihin, tuyo na yon. Pero kapag may sumama yan, mararamdaman nyo naman yan guys kung basa o hindi. Pag may sumama na dumi sa kamay nyo guys, may basa pa yan siya. So, ayan. Yan guys yung ating mga Madiba. Sobrang ganda nila kapag sama-sama, no? Ayan. Kaya sa mga sumusuko sa pag-alaga ng Madiba, ang maipapayo ko lang sa inyo guys kung bibili kayo ng Madiba ulit, ilagay nyo lang guys sa bright shaded area. So yung talagang makakatanggap sila ng bright na sunlight, and then
once a week lang yung pag-water nyo muna. Tama-tama lang, lalo na kung bago nyo silang itanim, bago nyo silang mabili. So, ganun lang. Para hanggang sa mas stable siya guys. Kapag stable na siya, at marami na talaga yung roots niya, pwede nyo na silang isoak. Yan. Kapag malaki yung pot, tama-tama lang yung pagdilig nyo. Kasi kapag ganito na malaki yung pot, dapat control yung pagdilig nyo. Kasi yung diba guys, sa experience ko, hindi naman siya ganun kabilis mag-roots. Ayan. Mabilis siya mag-roots. Sa unang pagtanim nyo, after 1 week, meron na yan guys, roots. Pero hindi yung, yung sobrang bilis niyan dumami. As in, mabilis, marami siyang lumabas sa, sa puno. Pero, hindi yon guys, mabilis yung maba na, as in, madami. Ayan, so, minsan, may malaki siyang roots. Kapag matagal na talaga, malaki yung roots niya pailalim. Pero, kunti lang, hindi ganun karami. Kaya, hindi gaano naro-root bound itong ating madiba. So, kung, titingnan nyo, kahit matagal na yan sa inyo guys, hindi sila magro-root bound. So, hindi ganun sila ka-bilis dumami talaga yung roots. Kahit na matagal na yan sa inyo. Ayun, based on my experience lang guys ha. So, yun, kapag lumiliit yung mukha, yung tips ko lang sa inyo guys, kapag lumiliit yung mukha or yung rosette ng inyong mga madiba is kulang po yan sa sunlight. So, ilagay nyo po sila sa nakakatanggap sila ng enough sunlight para sa kanila. Wag lang yung sobra-sobra kasi pwede silang ma-sunburn. So, yan guys yung update sa ating mga madiba. Ayan, may kasama na ding care tips para sa mga nahirapan bumuhay ng madiba. Pero, siguro naman guys sa karamihan na nag-aalaga ng succulents, mabait naman itong ating madiba guys. And meron lang talagang nahihirapan bumuhay sa kanya kasi nakadepende kasi yun guys sa sa location natin, sa sunlight na nakukuha nila, kaya nahirapan kayo. Pero kung yung area nyo talaga mainit, tapos maglagay lang kayo ng shade net, buhay na buhay talaga yung madiba sa inyo guys. Kung hindi magkasakit, kasi nagkakaroon din sila ng sakit, mealybugs, ganyan, pinupuntahan sila ng mealybugs, lalo na sa rosette. And kapag nagkaroon ng water yung rosette nyo guys, kapag diniligan nyo, kapag nagkaroon ng water yung rosette ng mga madiba nyo, tanggalin nyo guys para hindi sila mabulok yung rosette nila. So, yun lang naman guys yung tips na maibibigay ko sa inyo sa pag-aalaga ng madiba. So, that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye-bye!